Hi guys! Welcome back to our vlog, and for today's video, I'm going to share with you our Tri-Island tour experience when we went to Siargao. This is a bit late video na, pero I hope you'll still watch this. On that day nga, ay maaga kami gumising ni Bones dahil nga magta-Tri-Island tour kami. By the way, ang Tri-Island tour na ito ay binook namin doon sa Wow Siargao. So mga joiners lang kami dyan. At pati yung mga kasama namin, mga joiners lang din sila. So hindi talaga sila in a particular group and then nakisali lang kami. Kumbaga, on the spot na kami nagkakilala sa isa't isa. So meron dyang mga magkambal, meron din dyang alone lang na traveler, tapos meron ding mga magkasintahan na nagtatrabaho sa cruise ship, at meron ding ibang lahi. Hindi ko sure kung German ba sila na couple. Nurse yata, parang nagbakasyon lang. And sabi nila, maganda dun sa Siargao. I mean, yung mga dagat dito sa Pilipinas. So, ito na nga, bababa na kami dahil parang magsa-start na yata yung Tri-Island tour namin. So, yung bangkang sasakyan namin, guys, ay merong dalawang parang piloto. Piloto kasi tawag dun piloto ng bangka. Tapos, meron ding isang tour guide, si Kuya, na nagsasabi sa amin ng mga rules, kung anong gagawin doon, ano yung makikita doon, kung anong isla yung uunahin. So, tatlong isla kasi nga Tri-Island tour. So, dito, matcha-matcha pa kami ng outfit ng asawa ko. Kasi, syempre, honeymoon feels pa. Dahil nga, after wedding namin, ay parang 1 month lang. Tapos, na kami nagkasama and sumampa na ng barko yung asawa ko. So, ito yung continuation. So, kung mapapansin ninyo, naka-dress tayo dyan. Tapos, yung iba, naka-shorts. Tapos, pagtanggal ng shorts, 1 piece na or 2 piece na. Hindi ako sure, mamaya, makikita nyo naman. So, syempre, bawal tayo dyan. So, tinutukso ko pa dyan yung asawa ko na, yung mata mo naman, sana naman nakatingin, maraming mga Pero, kinalaunan, napagod na rin ako sa kakaano sa asawa ko at bahala na siya kung tutingin ba talaga siya or hindi. Pero sabi niya, hindi naman talaga siya tumitingin. So, ito na nga, sumakay na kami ng bangka. At ang unang isla na aming pupuntahan ay ang Naked Island. So, Naked Island siya dahil parang sandbar lang siya doon. I mean, puro lang siya sand at wala siyang trees. Walang plants, walang kahit ano. So, nung dumaong na kami dito, grabe talaga ang clear ng kanilang ang clear ng kanilang dagat. Pero wala akong nakitang masyadong corals kasi sabi ni Kuya Tour Guide, parang nasira na yata daw ng bagyo. Bagyong Odette yata yun yung tumama sa kanila talaga. Odette ba? Hindi ko sure. Parang ganun nga. Kasi dapat talaga guys, before kasal pa kami pupunta dito. Pero dahil nga bumagyo, hindi kami natuloy dito. Sayang nga kasi super ready talaga kami noon. Like, nag-book na kami ng mga stayhan namin. Yung Lunatres, binook na namin yon. Dahil ganun kami ka-excited dahil pangarap nga talaga namin mag-travel dito before kasal. Pero dahil nga, hindi umayon sa atin ang panahon, pero okay lang din kasi in His time talaga, ibibigay din yan ni Lord. At ito na nga yung time na yun, after wedding na. At ang mas maganda pa doon ay wala na kaming limitation at wala nang mga issues kung sakasakali man, di ba? At ito na nga, dumating na kami dito sa Naked Island. Naku, napasarap na naman ang aking kwento sa inyo. So pagdating ko, grabe talaga, nakakamangha yung isa nila. As in, 100/10 talaga. Ang ganda ng sand, white na white, pinong-pino. At napakandang tingnan talaga ng paligid. Para kang nasa paradise. Sure, nasa paradise ka talaga sa ganda. So, ito yung asawa ko, siya yung nagbe-video, nagamit niya yung Insta360. So, tingnan niyo naman, grabe talaga itong asawa ko, napaka-bully. Pinatayo niya ako dyan parang meron kasi dyan kahoy. Pinatayo niya ako para daw magka-level yung height namin. Tapos ayun, ikot-ikot lang daw, ikot-ikot kasi lalagyan niya ng effects mo. Parang meron kaming sariling mundo dyan. So, by the way, marami din dyan, talaga nagpunta ng mga tourists din. Pero at that time kasi, dahil super early kami, nauna kami dyan. Pero pag kinalaunan, meron rin dumating. Tingnan nyo, nakakatuwa talaga yung mga effects sa 360, no? Para kaming nasa butas. Tapos, paikot-ikot kami, paikot-ikot. Ay nako, syempre enjoy lang. So, okay lang na gawin namin yan kahit anong gawin namin kasi mag-asawa na naman kami kung mag-sweet-sweetan kami dyan. Okay, so meron pa nga dyang nahagip na isang babae na nakaswimsuit. Ay nako ate, wag kang sumama sa aming mundo. Doon ka sa malayo. So, ito pa, may pa-effect ba yung asawa ko? Anong ginagawa? Sabi niya, mag-posing-posing na naman tayo ng mga sweet-sweet. So, okay na nga yun. Tapos na yun. So, sabi na naman ng aming tour guide, okay, let's go to the next island. Pangalawang island natin is sa Daku Island. At dun din daw kami magla-lunch. Pero, before kami pumunta dun sa
Daco Island ay mag-snorkeling yata muna sa kalagitnaan ng Naked at Daco Island. Pero hindi naman ako marunong lumangoy at saka may period yata ako dyan. Kaya hindi ako naglangoy-langoy talaga kahit may salbabida. So sabi ng asawa ko, ako na lang, videohan mo ko. Tapos sabi ko, sige tingnan mo sa ilalim kung meron ka bang meron ka bang makita na magagandang dun. Mga corals or mga fishes na hindi natin nakikita sa dagat ninyo. So dahil wala nga siyang goggles, kasi tag 200 kasi parang sayang yung pera naman. So wala, hindi na lang siya tumingin-tingin. Sabi niya, videohan mo ko, Enk, dahil doon daw siya sa ilalim dadaan. So, meron namang iba na mga nag-avail dyan. Actually, yung Insta360 talaga pwedeng basain, pero ayaw lang namin itry kasi hindi kasi kami nakano ng cover. Parang wala, ang mahal nito, tapos masisira lang. So, may nakasalubong kaming bangka. Pagkatapos na lang mag-snorkeling, ito na, parating na tayo sa Daco Island. So, Daco, from word Cebuano or Bisaya or sa Siargao, din parang same-same lang kasi yung language. Daco means malaki. Kasi among the three, ang Daco Island ang ang pinakamalaki. Hindi pala mas, kasi tatlong pinaghahambing. May natutunan kayo, Filipino major here. So, ito na nga, bababa na kami. So, yung asawa ko, to the video pa rin. At, hindi ko alam kung ayun pala ako. Doon, nahuli pala ako. Siya daw yung mauuna kasi gaguide niya ako. So, ito na nga, pababa na tayo. Kami yung unang umalis dyan at yan. Maganda doon ang isla na to. White sand din siya. Tapos, dito merong mabibiling mga fruit shakes na mga nakikita ko lang dati sa Facebook, sa mga tourist na nagsishare ng kanilang pics pag pumupunta sila dito sa Siargao. Tapos, grabe napakainit talaga dito. Kaya tingnan nyo naman, ang kulay natin, parang lalo pat nakaputi pa talaga. So, grabe. Pero, sabi nga ng asawa ko, hey nako, Oink, don't mind your color. Like, we're brown, but we're happy. We're broke, but we're happy, 'di ba? So, ganun lang naman talaga. Kahit ano pang mangyari, basta masaya ka, nako, napaka-solid na nun. Super okay yun. So, merong mga cottages dito. Merong mga tables, merong mga chairs. Tapos parang may rent yata yan din. Pero covered na yan sa tour na kinuha namin, na binook namin sa Wow Siargao. Sorry guys kung medyo maingay itong voiceover ko dahil nabutan na ako ng ulan. So ito si Kuya, parang i-prepare muna nila yung food namin. 'Di ba yung mga sikat pag pupunta ka ng Siargao, like Siargao, parang inuukit yung word na Siargao gamit yung mga pagkain. So dahil matagal pa bago i-serve yung food, ay bumili muna kami ng fruit shakes. Alam nyo, hindi ko talaga alam bakit paborito ko talaga yung mango shake. Kahit may ubo ako, kahit ano pa talaga yung kalagayan ko, paborito ko talaga yung fruit shake. At yung in-order naman ng asawa ko ay buko shake. Pero ang ending, mas masarap yung sa kanya, kaya yun, nag-share kami. Nako, nagkunyari lang yan na sweet, pero in real life, nag-aaway po yan. Okay, so ito na nga yung aming food, Siargao. Yan, si Kuya, grabe talaga ang effort niya. Umakyat pa talaga. Tingnan mo naman tang na-videohan ni Bones. Nasa harap, naka 2-piece, at ayun pa si ate, nagposing-posing. Pero, hindi na ako nagsiselos dyan. Kasi, friends na kami. Okay, so ito na nga, tapos na, fast forward. So, ngayon, pupunta na tayo sa last island, which is Guyam. So, ang Guyam, para siyang ant yata yung nabasa ko based sa aking research. Para siyang ant, ibig sabihin is maliit. 'Di ba? Yung mga langgam ay maliliit. So, dito naman sa Guyam, meron mga puno din, tsaka merong resort. Alam niyo, sa tatlong isla, itong Guyam yung nagustuhan ko. Kasi merong part doon na may mga Bermuda, tapos merong tables din na pwede kang umupo, like sa lapag lang, sa sand lang, na merong Bermuda. Tapos ang ganda, tapos merong I love Guyam, tapos basta, ito talaga yung gusto ko, yung Guyam. Tapos ito na nga, bumaba na kami pagkarating ng bangka namin. Tapos ayun na yung nauna na yung couple na nagtatrabaho sa cruise ship. Tapos ako na. So, dyan na area, parang merong mga dahon-dahon. Hindi ko alam kung saan galing yan. Siguro sa mga kahoy. Ayan I love Guyam. So, merong mga couple. Gusto ko yung mga ganyan. Yung upuan na white. Tsaka parang merong payong-payong na gawa sa ano ba, kugon ba yan? Hindi ako sure. So, yan, naupo ako. Tapos, meron pang bata dyan eh. Ang cute. Hindi ko kilala yung batang yan. Ang galing, nakaka-relax.
Kapag talaga yumaman na kami ni Bones, gusto kong mag-ano ng resort, mag-own. Kasi relaxing talaga siya. Tsaka, pero mahal siguro yun. Pero, God willing, Lord willing, so, mangyayari din yan. Depende. So, ayan, cute din yan siya. Parang, duyan siya, tapos uupo ka dyan, tapos, merong cover na mga ano din, damo-damo. So, nilibot muna namin yan ni Bones para makita din ninyo kung ano ba yung makikita sa Guyam. So, sa Guyam, merong mga nyog, merong mga cottage dyan. Tapos, ay, cottage ba yung tawag dun? Parang pahingahan dun. Hindi ako sure ha, kasi hindi naman talaga ako, master sa mga ganyang mga terms or kung ano pa yan. Dahil, syempre, hindi naman tayo lumaking talaga mayaman. So, merong duyan dyan. Alam niyo, mahilig talaga ako sa duyan. Kaya, eto, sasakay talaga ako. Hindi pwedeng hindi ako makasakay sa duyan. Dahil, gusto ko nga magduyan. Dan, tingnan nyo ha, mayroong dalawa dong background na mga sexy. Pero okay lang yan kasi, nasa beach naman sila, kaya okay lang. Basta dito sa Siargao talaga, mga naka two-piece, naka bikini, naku, masasanay ka na lang. Kahit nga sa restaurant. So, ito na nga yung sinasabi ko sa inyo na nakikitan ako or naastigan. Merong table, tapos merong mga mattress na pwede kang lumapag lang doon. Tapos mag-order ka. Tapos meron pala dyang mga burger na mabibili mo. So, parang meron ding mga snacks. Tsaka nag-o-offer din sila ng mga tattoo at meron ding keychains. Ay, naku, naglo-loading na talaga ako. Tsaka dito sa duyan na to maganda din. Nakasabit siya sa dalawang nyug, pero nakakatakot. So, by the way, yung drone shots pala namin ni Bones, dyan din yan kinuha. Pero yung kumuha sa amin nun, yung nakahiga kami dun sa Bermuda, ay yung tour guide na namin. So, dito, ang ganda din nito. Meron silang pa circular. Tapos, yan, picture-picture ka, picture-picture. So, ito na nga kami. At nagvi-video na naman sa aming sarili. Nagkukunwari na naman na sweet na naman. Pero joke, hindi naman masyadong nagkukunwari. Babalik na kami dahil hapon na. Alam nyo, nakakapagod. Kasi kahit sakay lang kami ng sakay, tapos kumain lang, tapos naglibot-libot. Pero nakakapagod din. Ito, okay, na-assist na ako ng asawa ko dyan dahil paakyat na ulit kami sa bangka at babalik na kami sa General Luna. At yun na nga ang ending ng aming Tri-Island Tour. So, grabe talaga, no? Parang, dati pa nagpe-pray ko lang talaga to kay Lord na makapag-travel. Tapos ngayon, nangyayari na. So, thankful talaga ako kay Lord. So, kayo dyan, pray lang kayo ng pray sa mga lugar na gusto nyong puntahan. Someday, kapag nag-work hard kayo, tapos continuous lang yung prayers nyo, maaabot nyo din yan. Ibibigay din yan ni Lord sa inyo. May experience nyo din yan. At thankful talaga ako dahil na-experience ko ito at a young age. Sure, young pa ba yung 25? Okay, at least, 'di ba? So ito na nga, pabalik na kami dyan and pagdating nga namin sa General Luna ay parang goodbye na sa mga mga kasamahan namin, like nice meeting you, mga ganyan. Tapos yung iba nagtatanong-tanong na kung ano yung Instagram account, mga ganyan. Pero syempre kami ni Bones, hindi kasi nahihiya kami. Parang meron lang kaming sariling mundo doon. Hindi naman kami active sa Instagram. Tapos yung iba naman dyan ay nagbigay na ng tip sa aming mga tour guide, tapos sa mga piloto ng bangka. Maliit man na halaga para sa inyo ay malaking bagay nito para sa kanila. Kasi nga, additional na to sa ibabayad ng tour sa kanila. Okay, so ito na nga, nakauwi na kami ng safe. Thank you, Lord. Nandito na kami sa Malinaw Homestay. It's been a long day and we're both tired and we need a rest. Thank you, Lord, sa experience at thank you, Lord, sa araw na ito. You're so good. Yun lang, guys. Thank you very much for watching. Bye!